Magandang gabi po sa lahat po ng nanonood at sa lalong-lalo na po sa mga taga-Kapasigan. So ako po si Dave Nicolas C. Cruz from Lumang Palengke, ang founding president ng Kapasigan Empowered Youth, SK Chairman Aspirant of Barangay Kapasigan. Kasama ko naman po ang isa sa aking mga SK Kagawad. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Christian Mainit, o kilala po sa pangalang Erna. Ako po ay SK Kagawad Aspirant ng Barangay Kapasigan mula po sa grupo ng Kapasigan Empowered Youth. Akin pong ibubuhos ang aking panahon sa Environment and Youth Employment and Livelihood Program upang makatulong po sa mga kabataan kung paano maging isang youth entrepreneur at kung paano po sila makakatulong panatiliing maganda ang ating inang kaligtasan. Ay lamang po at mag-ingat tayong lahat. Kamusta po yung naging filing po ng COC po ninyo? Actually, nagulat kami kasi early in the morning nandito kami, tas inabot kami ng cut-off. Then we received a message na i-accommodate pa rin yung mga for second batch. Yung second batch na tinutukoy is nabigyan ng number for tomorrow. So number 56 to 58 kami. Tas bumalik kami around 4 p.m. dito sa Comelec. Tas na-accommodate naman yung paper namin. So ngayon mga 7 something na kami natapos. Kami po yung pinaka-last po for today. Kung sakaling kayo ay mapagbigyan na maupo sa pwesto bilang SK, ano ang inuunang gagawin para sa mga kabataan ng inyong barangay? Ayun, so as per my main advocacy po kasi, magfo-focus po talaga ako sa education. So, pahapyaw lang po sa aking background, ako po ay fresh graduate of Pamantasan ng Lungsod ng Pasig with a degree of Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. At ako rin po ay consistent scholar ng Pasig City for 8 consecutive years. So bilang scholar ng bayan, nais ko lamang pong iparating po yung aming appreciation sa mga taxpayer po ng Pasig na naging dahilan upang makapag-aral kaming mga estudyante na nag-aaral sa public school. Ano po yung mensahe para po sa inyong mga katunggali? Sa akin naman pong mga katunggali, good luck po sa ating lahat at salamat sa pagpapanatili ng magandang samahan kahit na magkakalaban tayo sa papel, hindi natin ipinapakita sa tao na magkakalaban tayo sa totoong buhay. Dahil nandoon pa rin yung factor na at the end of the election, iisang barangay lang ang ating gagalawan at iisang taong bayan ang ating pagbibigyan ng serbisyo publiko. Mensahe niyo po para sa mga inyong taga-barangay? Ayun, so ang mensahe ko lamang po sa aking mga kabarangay sa Kapasigan is kilatisin ho nating maigi ang atin pong iluluklok, lalo na po sa katipunan ng kabataan, ages 15 to 30 years old. So nasa sa atin po nakasalalay ang kinabukasan po ng lahat ng kabataan ng Barangay Kapasigan. And ang main advocacy naman po ng aming grupo for the election 2023 is to provide an equitable quality education for all na naglalayong mas paghusayin ang galing at talino ng bawat kabataang Kapasigenyo. May any Facebook page po sila na gusto po nilang yes po, you may visit our Facebook page, Kabataang Giting ng Kapasigan. So, yung aming pong mga credentials poster is posted there for your reference para po makita nyo po yung aming mga academic backgrounds and ang aming po mga leadership experience. Doon po nakalista yung aming mga organizations. So, ito pong mga grupo at organisasyon na to ang nagpatibay ng paninindigan upang mas mapalawig yung maaari pang mapagbigyan po ng serbisyo. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat. Thank you po. Thank you po.